Nagsimula na po kanina ang deliberasyon ng mga mahistrado ng Korte Suprema kaugnay pa rin sa planong Heroes Burial kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang mga pro at anti-Marcos nakaabang na rin po sa desisyon. At may ulat on the spot si Lia Manialac del Castillo. Lia? Connie, alas 2 ngayong hapon inaasahang ilalabas ng Korte Suprema ang desisyon nito kung pwede ba o hindi pwedeng mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero maaga pa lang nagharapan na dito sa labas ng Korte Suprema ang mga naghihintay na pro at anti-Marcos supporters. Sa kaliwa ng Padre Faura, ang mga pro-Marcos taimtim na nagdadasal. Maaga silang nagbarikada rito para hintayin ang desisyon ng Korte Suprema. Maya-maya, kumanta pa sila ng awiting sumikat noong People Power Revolution na nagpatalsik kay Marcos. Para sa kanila, ngayong araw na papayagan ng mga mahistradong mailibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Katagal-tagal na no? 27 years na, move on na. Move on na kayo. Kaya anong magagawa nila kung hindi patawarin na lang nila ang Pangulo at dating bayani bilang sundalo dahil hindi sila Diyos na hindi marunong magpatawad. Pero sa kanan naman, hindi maawat sa pagsigaw ang mga anti-Marcos na humihingi pa rin ng hustisya para sa martial law mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Hindi pa raw naghihilom ang sugat at kung papayagan ilibing si Marcos sa libingan ng mga bayani para raw muling binuhay ang nakaraan nila. Apat na kamag-anak ko ang nawawala sa panahon ng walang hiyang si Marcos. Tapos ililibing sa libingan ng mga bayani. Ilibing na lang yan doon sa Batak. Gawin nilang bagoong kung gusto nila. Mabuti pa yung lang na victim. Nakatikim ng counseling. Pero kami, hanggang ngayon wala pa. Wala pa, hindi pa kami na-rehabilitate. Kaya ang trauma nandito pa sa amin. Ngayong araw nagtatapos ang ikalawang extension ng Supreme Court sa inilabas nitong status quo anti-order na pumipigil sa paghahanda para sa paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Alas 10 ng umaga kanina nagsimula na ang deliberasyon ng SC Justices. Base sa impormasyong nakuha, 4 na opinyon na ang pinagdidiskusyonan. Ang opinyon ni na Associate Justice Diosdado Peralta, Marvic Leonen, Benjamin Caguioa at Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa 15 mahistrado, isa ang nag-inhibit sa ginawang oral arguments noon, si Associate Justice Bienvenido Reyes. Isa ring Marcos supporter ang sumugod naman kanina sa pwesto nito mga anti-Marcos supporters at nagsisisigaw doon, halos himatayin nga yung matandang babae na iyon na inilayo na lamang ng mga pulis para nga makaiwas na magkaroon pa ng gulo sa pagitan ng dalawang panig. At ipakita ko rin sa inyo ngayon yung live sitners, yung situationers ng crowd dito sa harap ng Korte Suprema. Dito sa may kaliwa ng Supreme Court nakapwesto yung mga pro-Marcos supporters. Ayon sa mga pulis, nasa halos 300 na raw ang mga ito. Yung mga anti-Marcos naman na nasa kabilang panig ay umaabot na raw ng hanggang 200. So Connie, bandang alas 2 ng hapon inaasahan nga yung magiging desisyon ng Korte Suprema na ia-anunsyo naman ng kanilang Public Information Office. Connie? Lia, dahil nga may nag-inhibit na isang mahistrado, no? May posibilidad na po pwede rin mag-tie. Tama, ano? Lia, ano ang magiging senaryo kapag ganyan ang nangyari? Hindi pa naman, Connie, ako naka-encounter dito sa Supreme Court na nag-tie yung kanilang botohan sa isang desisyon, no? Pero kung sakaling magkaroon ng tie, sa tingin ko, magkakaroon ulit sila ng second round siguro ng botohan. Hindi tayo familiar masyado, Connie, sa proseso kapag nangyari yung tie na ganon. Sa information kasi so far ay hindi pa naman tie yung lumalabas ng mga numero, pero mahirap nga kasing i-anunsyo yan dahil hindi pa naman nga opisyal. Sa ngayon ay patuloy daw yung kanilang deliberasyon sa loob ng unbanked session. Connie. Yes, Lia, emotional ang magkabilang panig, ang mga pro and anti. Ano, meron ba tayong sapat, syempre, na mga pulis na nakaantabay? Ano? Sana wag naman magkagulo. Pero nakikita natin na magdulot-dulo naman ang kampo, no, nung bawat pro and anti.
Actually, Connie, talagang barikadang-barikada yung mga pro at maging yung mga anti-supporters. Kung pwedeng ipakita natin sa inyo, yung kanilang hanay, yung mga pro at anti, merong nakaharang sa kanila na parang mga bakal na. No? So hinarangan na sila ng mga bakal na yan bago yung sila. Tapos after ng bakal naman na yan, doon naman nakatayo yung mga pulis na meron ding dalang mga riot gears. Ganon din yung sitwasyon doon naman sa kabilang side. Sa mga anti-Marcos, meron ding harang na bakal para hindi makausad yung mga supporters. Tapos tsaka naman nakatayo doon yung mga pulis nga na nagbabantay sa kanila. Sapat naman, Connie, sa ngayon yung mga pulis na nagbabantay sa magkabilang dulo. Alright, maraming salamat sa iyo, Lia Manialac del Castillo.